So, meron lang tayong pag-uusapan na naging matunog sa market ngayon, which is yung naging statement ni President Bongbong Marcos na he is banning all POGOs effective yesterday. So, ito kasi na nakuha natin from the Philippine Star is a thumbnail from the yesterday SONA. So, kasunod niyan, sinabi niya he will instruct the PAGCOR to wind down and cease the operation of POGO by the end of the year. So, ano yung mga implications at mga industries na magiging affected sa naging pahayag ni President Bongbong Marcos? At ano-ano yung mga pag-uusapan natin dito sa video na to regarding sa POGO ban dito sa Pilipinas? So, kagaya ng nasabi ko nung nauna, may mga industries na magiging affected sa mga ban na ito. So, ano-ano yung mga yon? Pag-uusapan natin. And of course, pag-uusapan din natin ano yung mga opportunities or mga opportunities that might arise from this ban. So, as you all know, syempre, ang industries na maapektuhan talaga niyan, unang-una, yung mga gaming industry. So, especially, mga gambling industry. Then, pangalawa, yung property sector. Especially, yung mga property na nakapalibot sa gaming or dun sa gambling or sa mga casino na yan. So, syempre, alam naman natin na may mga ibang POGO workers na nagre-rent doon sa mga condo na nakapalibot or within the vicinity ng mga casino na yan. So, syempre, kung mababan ang POGO, aalis yung mga workers, syempre, mababakante yung mga unit. And of course, kapag sabay-sabay na nagsialisan yung mga yan, mababakante, yung apektado niyan, yung mga may-ari ng mga unit na yan or yung mga landlords. So kung sobrang daming bakante at walang uupa sa kanila, ang mangyayari dyan is bababa yung rental income nila. So yan yung magiging una sa mga magiging apektado. So pangalawa, pag-usapan natin yung market-wise. Ano-ano yung mga stocks na magiging affected dito sa Pogo na ito. So let's pull out the chart. So as you can see, yesterday, ito I'm showing you the index, the Philippine Stocks Exchange Index. Yesterday, we tried to breach 6,800 level, itong red line na ito. Na during that time, sabi ko, hindi ito mag-hold out. And as you can see, nung umaga, na-breach out niya itong area na to, but eventually, on the closing, bumagsak siya. Okay? So, very premature kasi yung pagkaka-breakout niya and it need more time para mag-consolidate or mag-pause kahit konti lang. So, in order for us to have a very strong breakout. So, ang unang-unang naisip ko regarding with that announcement ni President Bongbong Marcos during his SONA yesterday is yung Double Dragon or DDMTR, yung REIT niya. Okay? So, as you can see, after the announcement today, it went as low as like 1.04 pesos per share. So, meron akong naging advisory client na nagtanong sa akin how low it could go. So, ang sinagot ko sa kanya, with the combination of the spread, kasi alam naman natin, malawak yung spread neto eh. Hindi naman siya palaging nate-trade. Pangalawa, illiquid. And with the negative market sentiment, that is a deadly combination na magkakaroon ng sell out, magkakaroon ng buhusan. So, nangyari nga siya during the morning period. So, as you can see, pag nag 3-minute chart tayo, ang nangyaring buhos since umaga, before lunch, di ba? Tapos nakabawi eventually on the closing. So, parang mark on close ang nangyari sa kanya. So, ang nangyari, although I was not very accurate, sabi ko, below 1 peso, ang lowest point niya is 1.04, hindi pa rin natin masasabi na kung yung pagbagsak niya is magtutuloy-tuloy o hindi. So, we are still watching this out. Pero if you are there para mag-abang, no? Mag-aabang ka, buying at the bottom for a bounce play, I would not recommend also na mag-abang ka at mag-bargain hunting ka with this kind of situation. So, as you all know naman, pinag-aralan din natin yung
DDMPR before they IPO'd, 'di ba? Ang sabi sa prospectus is more than half ng kanilang tenant dun sa property na yon is POGO related. So, ano ang implication nun? Siyempre, obviously, 'di ba, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina sa simula pa lang ng video, kung ibaba ng POGO, mag-aalisan yung mga workers, siyempre pag umalis na sila doon, hindi na nila kailangan ng rental property malapit dun sa area na yun at hindi na nila kailangan mangupahan. 'Di ba? Kasi aalis na sila, wala na rin silang trabaho, paano sila makakapagbayad sa mga inuupahan nilang condo unit? So, etong si DDMPR, they are the lessors. So, sila yung nagpapaupa. So, malaking kabawasan yun sa income nila kasi 50% are composed with POGO eh. So, parang in layman's term, meron kang isang business, 50% nung income nyo ay nanggagaling sa isang customer lang. For whatsoever reason, umalis yung customer na yon, 'di ba? Hindi na satisfy sa services nyo, nagkaroon kayo ng alitan, ganyan-ganyan, or that customer nakahanap siya ng better company that will service them. So, umalis sila, malaking kabawasan yun sa income mo kasi 50% of your income is coming from them. So, yun yung risk doon na syempre nakita na natin yun way back before pa with or without the POGO banning. Kasi yan yung usually nagiging problema, especially kung kunwari supplier ka, large chunk ng supply mo nanggagaling sa isang supplier. Pag hindi yan nakapag-commit na mag-deliver sa'yo ng supply, masisira yung operations mo. Kunwari, Starbucks ka, nakipag-transact ka sa isang supplier na they committed to supply you raw materials, mga coffee beans, tapos hindi nila na-deliver. So, wala kang supply, paano tatakbo yung operations mo kung sila lang yung nag-iisang supplier mo. So usually, ganyan yung nangyayari kapag sa mga retail sector. So applicable din siya dito kay DDMPR. So ano yung parent company niya? Siyempre yung Double Dragon. So as you can see, bumagsak din si Double Dragon but nakabawi eventually at the end of the day pero it did not trade above MA50 which is the purple line. Okay? So, ano yung pwedeng mangyari on the succeeding days? Pwedeng magtuloy-tuloy yung downtrend, pwedeng magtuloy-tuloy, i-challenge yung 9.6 pesos per share, itong previous breakout point. Pwedeng ganun ang mangyari. So, now let's move on with the property sectors, katulad nila Ayala Land. Although itong sila Ayala Land, wala naman silang exposure with the POGO, magiging indirectly impacted sila kasi magiging more competitive ang pricing ng mga property. For example, 'di ba, since buyer's market ngayon, maraming magsisialisan ng mga POGO worker, so liliit yung demand, dadami yung supply, 'di ba? Basic Economics 101, babagsak yung presyo. Ngayon, pag bumagsak yung presyo, bumaba yung mga presyo, magkakaroon tayo ng competitive market pricing. So, yung mga katabing property dyan, syempre, magre-readjust yan ng mga prices. And worst comes to worst, baka nga may magbebenta ng mga unit nila kasi wala nang magre-rent. So, yun yung magiging problema in the future. Pero hindi naman yan kaagad-agaran, pero of course, one of the factors yan. So, if we try to understand, kunwari sila SM, hindi yan apektado kasi ang major operations nila is nasa malls. So, wala silang highly related sa mga ganyan. So, siguro ang mga merong exposure, kahit mga konti lang, like 5% or 3%, sila RCR, yan. Yan yung mga REITs na kahit papano, may exposure yan. So, bantay-bantayan ninyo kung ano ang mangyayari. Pero ang ang pinaka punto dito is si DDMPR which consisted of 50% of their property income is galing sa mga POGO. So, dun sila lang talaga yung highly impacted during that time. So, medyo bumuhos sila dun eh. 'Di ba? Kasi, syempre, the previous administration, si Mr. Duterte, 'di ba, medyo okay sa kanila yung POGO. Kaya, bumuhos sila, nag-invest talaga sila sa ganong arena. Now, let's talk about yung another counterpart, which is yung mga gambling industry. So, pag-usapan natin, of course, ang unang pumasok sa isip natin is si Plus, di ba?
So, as you all know, meron tayong plus last year, pero nag-liquidate na tayo, nagbenta na tayo. So, hindi tayo masyadong nababahala dun sa major correction. So, yesterday, nagkaroon ng major correction. It did not hold out its previous breakout point at around 14.8 pesos per share. Dumausdos siya ngayong araw, but eventually nakabawi. So, ano yung pwedeng mangyari? Two things. Pwedeng mag-stabilize siya sa area na to, mag-trade siya above 14.8 pesos per share. Pero I don't think that way pwedeng on a flip side or on the negative side tayo kasi mas malaki pa rin ang chance na baka hindi niya ma-hold itong area na to at mag-trade siya way back around etong 13 pesos per share, may minor support tayo dito. Or worst to the worst case scenario is around 12 pesos, itong area na to. So, yan yung nakikita natin na pwede mangyari kay Plus. So, be very careful lang kapag nagte-trade tayo ng ganito kasi highly volatile to, lalong-lalo na merong market sentiment behind or driving the market or the price action itself. So, yan yung isa sa naisip natin. Of course, pangalawa, si Bloom. So, as you can see, bumabagsak siya. Nagta-trade siya near 8.5 pesos per share. The support here. Pero we don't know if it will going to last long on this area. If this area will hold out. Natin alam. But we surely know that kung hindi to mag-hold out, pwedeng i-challenge niya yung 8 pesos per share. The previous support that was created way back itong 2023, early 2023, nung nagkaroon ng major rally, nagkaroon ng breakout sa area na to. So, pwedeng i-retest niya yan kung hindi mag-hold yung 8.5 pesos per share. So, going back dun sa presentation natin, na-discuss na natin yung two major industries na maaaring ma-affected doon sa Pogo banning. Ano naman yung mga opportunities na nakikita natin? So, number one, of course, syempre, yung mga property around the vicinity of the casinos or mga POGO, maaaring magkaroon ng major market repricing. So, pwedeng bumagsak yung presyo at ikaw, kung may extra money ka, baka pwede kang bumili ng unit or condo unit malapit sa mga area na yan. Kasi syempre, baka maraming mga sellers ang magbentahan dahil baka mahirapan sila makakuha ng tenant kung talagang tuluyang aalis na yung mga pogo. Pero kung meron pang konting minor talks at kaya pang hilutin, baka pwede pang ma-revive, no? Pwede pa sila mag-stay. Yun ang hindi natin alam. Yun yung uncertainties, yun yung risk na kinakaharap ng mga unit owners and as well as those people who invested sa mga property and sa mga gambling stocks or issues na highly directed sa mga gambling industry or pogo industry. So, yun yung nakikita natin ngayon. So, another opportunity, of course, darami yung mga displaced workers kasi kung talagang ibaba na yung pogo, so mawala ng trabaho itong mga taon to, of course, dadami ang labor market. At pabor ito sa mga business owners kasi mas marami silang mapagpipili ang mga worker at pwede pa nilang i-negotiate yung price or yung pasahod, di ba? So, kasi maraming competition, mas marami pa silang choices ng mga skills or talented workers na pwedeng i-hire nila. So, yan din yung isa sa nakikita natin na opportunities on the business side. So, I hope nakatulong itong short video natin, lalong-lalo na sa mga nagtatanong if this is the right time to catch the falling knife dun sa mga stocks na bumabagsak, especially highly related to the Pogo industry and sa mga property industry that has a link with the Pogo or gaming industry. So, I would not advise to, pero kung if you are looking for a real estate property na nagkakaroon ng sell-off, nagiging competitive yung pricing, baka pwede kang bumili. Although I'm not a property expert, nasa market tayo, pero yun yung nakikita ko mga opportunities na baka po pwede sa inyo. But for the market itself, stock market, I don't advise you to catch the falling knife. Yun lang yung mai-advise ko sa inyo. So, good night and God bless.